The unfair treatment complaint. Hindi makatarungang pagtrato sa isang kumpanya. Sa bawat kumpanya, expected na ng mga gagawa ang fair treatment, respeto at katarungan. Pero behind that image ng isang organization, may mga kwentong hindi naririnig, mga hinaing ng mga employees na nakaka-experience ng unfair treatment. Kaya naman po, narito ako ngayon, si Bambi Sunyo, kasama ang aking mga kasamahan upang ipakita ang isang munting dula na pinamagatang The Unfair Treatment Concern. Ang dulang ito ay magpapakita ng reality sa loob ng isang kumpanya, kung saan umiiral ang discrimination, favoritism, at abuse of power. Ipapakita nito kung paano naaapektuhan ang dignity, moral, at kabuhayan ng mga empleyado at kung paano sila lumalaban para sa kanilang karapatan. Sa pamamagitan ng mga tauhan at mga pangyayari, inaanyayahan namin kayong pagnilayan. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng katarungan sa isang lugar ng pagawaan at paano natin ito maisusulong? Sa isang lugar kung saan ang sipag ay hindi sapat at ang boses ay mahihina ay binabaliwala, saan kalulugar? Sa kumpanyang ito, hindi lahat ay nabibigyan ng pantay na oportunidad. May mga pinapaboran at may mga naiiwan sa likod kahit sila ay tunay na nagsusumikap. Sa likod ng bawat ngiti ay may pagod, sama ng loob at pangarap na unti-unting nawawala. Kung ikaw ang nasa kanilang kalagayan, mananahimik ka ba o lalaban? Tunghayan natin ang kwento ng mga manggagawang piniling manindigan sa kabila ng takot at pangamba. Narito ang aming munting dula na sana ay kapulutan nyo ng aral. Mga tauhan o magsisiganap ay nais kong ipakilala sa inyo. Rana, bilang masipag at mahusay na empleyado, matagal na sa kumpanya. Heidi, bagong empleyado, mahusay pero kinakabahan. Miss Jenny, manager na istrikto at may kinikilingan. Miss Pearl, HR officer, tila walang pakialam sa problema. Erica, supervisor na sunod-sunuran sa manager. Bambi, taga-kwento. Trixie, kaibigan ni Rana at kapwa empleyado. Sa loob ng opisina, sa isang kilalang kumpanya, ang Samsung Company, maraming employees ang nagsusumikap araw-araw. Pero behind that image, may mga issues na unti-unting sumisira sa trust ng mga manggagawa. Makikita si Rana na nagtatrabaho ng mabuti, giving her all at ibinibigay ang buong puso niya sa work niya everyday. Ilang years na ako dito, parang wala pa rin pagbabago. Same pa rin ang sahod, same pa rin yung treatment. Kahit ibigay ko lang lahat, parang wala pa rin sa kanila. Dana, are you okay? Parang di ka na nagpapahinga. Baka mapano ka na niyan. Pagod na nga, pero hindi lang sa trabaho. Alam mo naman kahit anong effort ko dito, parang hindi naman napapansin nila. Oo nga eh. Napansin mo ba? Yung bagong empleyado na si Heidi, parang mas napapaboran yun. Samantalang kay bago-bago. Hi, Ma'am Jen. Good morning po. Excited na ako sa Canada din. Oh, Heidi, buti naman ikaw mo pa. Ikaw nang bahala sa bagong project. Alam ko kaya mo. At alam kong magagawa mo yun ng mabuti. Ha? Bagong project? Kakapasok pa lang niya. Totoo, samantalang ikaw, ilang beses nung nagre-request ng pagkakataon, hindi man lang napagbibigyan. Tapos siya pa, baguhan. Ay, naku. Hi, ma'am. Pwede po ba ako Of course naman, pwede. Matagal na po ako dito at marami na rin po akong nagawa na katunayan. Sana po mabigyan niyo po ako ng malaking project. Are you serious, Rana? Hindi sapat ang tagal. Kailangan din ng extra.
Si Heidi kasi may potential. At saka kita mo naman, sa quality pa lang, kayang-kaya niyang gawin ng maayos yung project. Baka di mo kayanin pag napunta sa yung project. Ganun po ba? Okay na sa'yo yung mga report muna. Ang gawin mo, mas kaya mong gawin yun kaysa mga bagong project. Sige po, ma'am. Salamat po. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nararamdaman ni Rana ang hindi patas na pagtrato sa loob ng kumpanyang Samsung Enterprise. Rana, nasa na yung report na pinapagawa ko? Anong plansya na? Hindi mo pa rin ginagawa. Eh, mga ba sinasabi ko, hindi ka talaga maaasahan. Ma'am, natapos ko na po kagabi at naisend ko na po sa email. Email ninyo. Tinapos ko po yun at pinaglaanan ng oras. Bakit hindi ko nakita? Ang pangit mo talaga. Minsan, para ka lang naglalaro. Hindi ka kagaya ng Heidi na mabilis at maayos kumilos. Ma'am, baka po may kulang pa. Kaya hindi nyo napansin. Opo, ma'am. Kompleto po iyon. Sige na, ayusin mo. Huwag ka na magdahilan. Kung ano na sinasabi mo, wala namang kwenta. Ayusin mo ang gawa mo. Ilang beses ko na itong inayos. Ilang ulit ko na rin binasa. Pero bakit parang mali pa rin sa kanila? Ano pa bang kailangan kong gawin? Kaya nga, Karana, kanina pa ka pinagmamasdan. Hindi ka tumitigil. Kailangan kong tapusin to eh. Baka lalo na naman ako mapagalitan. Pero hindi makatarungan yun. Nakita ko kung paano ka gumawa. At paano ka ipahiya kanina. At alam mo, maayos ang gawa mo. Mas masakit pala kapag ginagawa mo lahat, pero hindi pa rin sapat. Hindi ikaw ang may kulang. Mali ang pagtrato sa'yo. Ginagawa mong lahat, tama ang gawa mo. Nakakasigurado ako dahil kilala kita kung gaano ka kadedicated sa trabaho mo. Rana, pinapatawag ko ulit ng Jen. Rana, ano naman itong ginawa mo? Ma'am, nagawa ko na po yung report base base sa gusto ninyo. No. Hindi pa rin maayos. Ang dami pa rin mali. Hindi ka ba naman talaga gagawa ng tama? Ang sinunod ko po lahat ng instruction. Nasaan ang ginawa mong tama? Do you think tama yung ginawa mo? Magagalit ba ako? Mag-isip ka nga. Huwag ka magipagtalo kung hindi mo kaya. Sabihin mo na lang. Kaya ko po, ma'am. Kailangan ko lang po ng malinaw. Alam mo, Rana, ang tagal ka na dito. Pero parang wala ka pa rin improvement. Ma'am, baka naman. Erika, hayaan mo siya. Kailangan niya matuto. Dapat talaga si Heidi na rin ang pinagawa ko ng report na yan. Sigurado ko, isang gawa lang niya, tama agad. Hindi kagaya ng mga gawa mo, puro mali. Hindi mo kayang sumakay, wala hindi ka para dito. Nakita mo ba ang project na ginawa ni Heidi? Season yung slowly, pero maayos at tama agad ang ginawa niya. Hindi kagaya ng sa'yo, ang daming mali. Wala ka talaga kay Heidi. Sa harap ng kanyang mga kasamahan, unti-unting nadurog ang kanyang kumpiyansa. Ang mga salitang binitawan ay nag-iwan ng sugat na hindi basta-basta mawawala. Hindi ako para dito. Ganun na lang ba yun? Rana, hindi mo kailangan mong tutigsin. Kung nahihirapan ka na at nahiya sa mga pinaggagawa nila, dapat pag-isipan mo na nang mabuti kung anong dapat mong next step na gagawin. Ano bang laban ko, Lizzie? Siya ang manager. Ako empleyado lang. Wala akong magagawa kundi sumunod lang sa kanya. May karapatan ka rin. Hindi pwedeng ganito ka na lang tratuin. Puro si Heidi na lang ang tama, tapos ikaw laging mali. Kahit alam naman natin na tama ang ginagawa mo,
Napaka-unfair naman niya. Kita namin ang pagod mo at sakripisyo para sa kumpanya ito. Hindi ba niya nakikita yun? Natatakot ako. Baka mawalan ako ng trabaho. Mas nakakatakot kung araw-araw kung ganyan ang mararanasan mo. Magkakaroon ka rin ng emotional stress. ka rin ng IT. Napakaganda lang nagawa mo sa bagong project. Dahil dyan, makakatanggap ka ng karagdagang bonus. Dahil maayos at maganda ang gawa mo. Oh, maraming salamat po. Sige po ma'am, tatapusin ko lang po ang iba ko pang gawain. Okay, sige. Ayun talaga ang magaling na empleyado. Napakasipag pa. Hindi tama to. Hindi dapat ganito. Kahit ako nahihiya sa mga nangyayari. Rana, napapansin ko kung gaano ka kasipag. Alam ko na hindi ganun kadali ang ginagawa ko. Salamat ha, pero hindi ko alam kung kaya ko pa. Parang lagi akong mali sa kanila. Hindi ka nagkamali. Minsan lang talaga, mali ang paraan ng pamamahala. Hello, ma'am. Ma'am, gusto ko po magreklamo tungkol sa hindi patas na pagtrato. Ganun ba? Sige, fill out ka lang dyan ng form. Pero ma'am, matagal na po nangyayari ito. Wala po ba akong aksyon? Ganun talaga minsan sa trabaho. Kailangan mo lang mag-adjust. Pero ma'am, hindi lang po basta adjustment. Paulit-ulit na pong pinapaiya at pinapababa ang aking trabaho. Parang hindi po nila nakikita ang effort ko. Naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo. Pero ganun talaga minsan ang galawan sa opisina. Baka mas mabuti ka usapin mo muna yung manager mo. Nasubukan ko na po ma'am, pero lalong lumalala. Parang wala silang pakialam sa ginagawa ko. Sige, lagay mo lahat sa form. Dana. Detalyado ha. Lagay mo yung pecha, oras, tsaka yung eksaktong sinabi. Mas madali kung ma-actionan yung may malinaw tayong ebidensya. Opo, gagawin ko po ma'am. Habang pinupunan ni Rana ang form, ramdam niya ang halong kaba at pag-asa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may paraan upang marinig ang kanyang boses. Ate Rana, napansin ko na parang may mali. Hindi pa ba kayo okay? Hindi ko kasalanan kung bakit napapaboran ka. Pero sana makita mo rin kung anong nangyayari. Parang lahat ng effort ko, hindi pinapansin. Kahit anong gawin ko, palaging may mali sa kanila. Alam mo, Ate Rana, hindi ko po ginusto ito. Ginusto ko rin pong maging fair treatment, pero sa lahat ng nakikita ko, kung paano mo ginagawa yung trabaho mo ng maayos. Pero parang hindi rin nila nakikita ang effort mo. At saka po yung project na binigay sa akin. Wala lang po akong magawa para tumigil. Natatakot din po ako, kaya ginawa ko na din po kahit alam ko na hindi ko deserve yung project na yun at mas karapat dapat sa inyo. Salamat, Heidi ha. Kahit ako alam ko sa sarili ko na kaya ko yung project. Pero wala akong magagawa eh. Kasi ayaw naman sa akin ni Miss Jenny. At saka baka hindi mo alam kung gaano kasakit minsan parang wala kang kalaban sa kanila. Naiintindihan ko po, Ate Rana, kaya nga gusto kong makatulong. Hindi ako susuko na makita na tama at patas ang trato sa opisina. Kahit mga kasama natin, alam nila kung gaano kahusay yung trabaho. Salamat, Heidi ha. Hindi ko akalain yung makakaintindi sa akin. Alam mo, pwede tayong gumawa ng plan. Hindi lang basta reklamo, kundi maipakita natin ng totoo. Pwede nating ipakita sa HR at sa mga ibang empleyado kung gaano, kung paano at hindi patas na trato. Oo, tama ka. Baka nga yun ang kailangan kong gawin. Hindi lang tiisin, kundi ipaglaban ang karapatan ko. At hindi ka nag-iisa, Ate Rana. Kung kakayanin natin ang sabay, mas malaki ang chance na may mangyari. Okay, sige. We will start from the documents.
Iisa-isahin natin lahat. Yung date, time at pangyayari, dapat malinaw para makita ng HR. Oo, Ate Rana, I will help you, promise. And it's not only for you, kundi para din sa lahat ng nagtitiis sa hindi magpatas na trato dito sa company na ito. Salamat, Katie, dahil sa iyo, may lakas akong harapin ito. Sa gitna ng pangamba at hindi pagkakapantay-pantay, nabuo ang isang alyansa, ang pagkakaibigan at pagtitiwala ni Rana at Heidi ay nagsilbing simula ng pagbabago. Sa pagtutulungan, natutunan nilang kahit maliit ang isang hakbang, pwede itong magsimula ng may malaking katarungan. May ginawa na akong hakbang. Nag-complain na ako sa HR. Pero kailangan ko kayo. Kailangan natin mapatunayan na hindi ito isang paso lang. Kasama mo kami, Rana. Oo, sasama na rin ako. Tama na ang pananahimik. Magbibigay tayo ng mga ebidensya, mga report at email sa mga pangyayari at papatunay ng favoritism. Lahat ng ebidensya, ilalatag natin, lalo na yung mga favoritism nila. Sa akin, hindi tama ang ganun ng gawa. At sabay-sabay tayo ang harap. Hindi na pwedeng isa lang ang magsasalita. Ngayon, hindi na tayo takot. Ngayon, handa na tayo ipaglaban ng tama. Hindi ko patas ang sistema. May favoritism at hindi pantay ang oportunidad. Bilang bagong empleyado, nakikita ko rin ito na hindi tama. Gusto lang namin ng fair treatment para sa lahat. Ano ito sinasabi niyo? At ano itong narinig ko? Sinasabi niyo ba na hindi ako patas bilang manager? Matagal na po namin nararamdaman ito. Hindi lang po si Rana ang nakakaranas nito. Do you have evidence sa mga sinasabi niyo? Yes, ma'am. I have here po. Email at mga pagkakataong pinapaboran ang iilan at hindi binibigyan ng pagkakataon. Hindi po namin ito ginagawa para makipag-away. Gusto lang po namin na maging maayos ang sistema para sa lahat. Matagal na po kami nananahimik, pero hindi na po tama ang nangyayari. Hindi ko akalain ganito na pala nararamdaman niyo. Ma'am, hindi po namin hinahangad ng special treatment. Gusto lang namin fair at oportunidad at respect bilang mga employee. Kung seryoso ng sitwasyon na to, we need to investigate at ayusin ang sistema. Kung gano'n, umuwi ako ng paamanhin kung may mga pagkakataong naging hindi patas ang aking pamamakata. Totoo ba yun? Simula ngayon, sisigapin kong maging patas sa lahat. Pagbibigay ng trabaho, oportunidad at pagtrato. Salamat po, Mama. Malaking bagay po yan para sa amin. Mas magiging maayos po ang trabaho kung fair ang sistema. At mas magiging productive po ang lahat. Sa araw na iyon, hindi lamang isang reklamo ang narinig, kundi ang tinig ng pagkakaisa. Isang paalala na ang katarungan ay nagsisimula sa tapang na magsalita at sa handang makinig. Simula ngayon, magkakaroon ng patas na evaluation at pagkakataon para sa lahat. Salamat po, Ma'am. Malaking bagay po ito para sa amin. Oo, ma'am. Kung pantay-pantay ang trato, mas magiging productive kami at masaya sa trabaho. At mas makikita rin po ng lahat ang kanilang halaga. Hindi na po lang ang iilang tao ang pinapahalagaan. Tama po. Sana po ay maging transparent ang proseso para alam namin lahat ang pamantayan at expectations. Iyan ang plano. Magsisimula tayo ng bagong evaluation system at bibigyan natin ng equal opportunity ang bawat empleyado sa mga projects at promotion. At magkakaroon tayo ng regular feedback sessions para may maayos na communication sa pagitan ng management at employee.
Hindi po namin hinahangad ang espesyal na trato. Ma'am, gusto lang po namin ang katarungan at respeto. At ngayon, alam namin hindi kami nag-iisa. May suporta kami sa isa't isa. Hindi lang ito tungkol sa amin, kundi para sa lahat na susunod na empleyado, para alam nila na may katarungan sa opisina. Tama, mas magiging masaya at produktibo tayo kapag may respeto at pagkapantay-pantay. At kahit sino sa atin, kahit bago o matagal, ay may pagkakataon na ipakita ang galing at dedikasyon. Sige, simulan na natin ang bagong hito ng opisina. Sama-sama. Sama-sama! Mula sa pagkakaisa at tapang na magsalita, nabuo ang isang matatag na samahan sa opisina. Ang bawat boses ay mahalaga at ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hakbang ng tapang at pagkakaunawaan. Aral ng dula, mahalaga ang pagkakapantay-pantay sa trabaho. Ang pagkakaroon ng boses ay susi sa pagbabago. Ang pagtutulungan ay nagdudulot ng mas maayos na kapaligiran. Sa bawat lugar ng trabaho, may mga kwentong hindi agad nakikita. Mga sakripisyo, pagtitiis at tahimik na laban. Ngunit ang katahimikan ay hindi solusyon sa kawalan ng katarungan. Sa mundong punong-puno ng kompetisyon at ambisyon, hindi maiiwasan ang mga pagsubok sa lugar ng trabaho. Ngunit ang tunay na sukatan ng isang organisasyon ay kung paano nito pahahalagahan ang bawat individual. Ang kwento ni Narana at ng kanyang mga kasamahan ay sumasalamin sa realidad na nararanasan ng marami. Ang pakiramdam na hindi pinapansin, hindi pinahahalagahan at hindi nabibigyan ng patas na pagkakataon. Ngunit sa kabila ng takot at pangamba, pinili nilang magsalita at sa kanilang pagkakaisa, napatunayan nilang ang pagbabago ay posible. Ang katarungan ay hindi ibinibigay, ito ay ipinaglalaban. Sa araw na pinili nilang magsalita, nagsimula ang pagbabago. Di man naging madali, natutunan ko ipaglaban ng aking sarili at ang tama. Ang tunay na galing ay hindi nasusukat sa kabol, kundi sa patas ng pagkakataon. Kapag nagkakaisa, nagiging mas malakas ang bawat boses. At ang takot ay napapalitan ng tapang kapag alam mong tama ang iyong pinaglalaban. Naway magsilbing paalala ang kwentong ito na ang katarungan ay hindi kusang dumarating. Ito ay pinaglalaban, pinagtitibay at pinahahalagahan. Para sa patas na pagtrato, para sa dignidad ng bawat manggagawa, para sa katarungan, para sa pagkakapantay-pantay, kami ay maghihindigan.